Sa oras na ito mga kaibigan, ako po ay nagpapasalamat sa pagkakataon na meron tayo upang tayo ay magkasama-sama dito po sa ating programa. Sa tayo po ay dumako sa ating devotional o sa ating pong pananalangin. Dahil tayo po ay naniniwala, tayo po ay nananalig na ang panalangin ay pinapakinggan ng Diyos. Ang panalangin, anything po na ihandog natin sa Panginoon, yan po ay kanya pong pinapakinggan. Wala pong imposible sa Diyos. For with God, nothing is impossible. Yes, it might be impossible for men, but nothing is impossible for God. So, sabi po ng katulad ng sinasabi niya sa kanyang mga salita dito sa Book of Hebrews, sa Hebrew chapter 10 verse 23, let us hold unswervingly to the hope, for the hope that we profess. For he who promised is faithful. Panghawakan na po natin ang mga pangako ng Diyos. Huwag po tayong magdala-dalawa. Huwag din po tayong mag-swerve. Huwag din po tayong bibitaw because ang pag-asang itong ating hinahawakan, pag ito po ay nakasandig sa Panginoon, siya ay matapat na nangako. And let us consider how we spur one another towards love and good deeds, not giving up, meeting together as some are in habits of doing, but encouraging one another for all the more as you see the day approaching. Ito po ay mga advices sa atin. Yamang po nakikita natin ang mga tanda ng huling araw. Nakikita po natin ang mga tanda na pasunod-sunod na nagaganap ayon sa mga propesiya na nagsasabi ng patungkol po sa pagbabalik muli ng Panginoon. Masumpungan nawa po tayong matapat. Masumpungan nawa tayo pong nagpapatuloy sa takbuhin na ibinigay ng Diyos sa atin. Sabi po dito sa ating binasa, let us hold unswervingly to the hope we profess. Ito pong pananampalatayang ating dinideklara, itong ating pananampalataya na ating binibigkas, no? Panghawakan na po natin ito. Huwag po tayong panghinaan ng loob. Huwag din po tayong makatulad sa mga nagbabackslide o kaya po sa mga tumitigil sa pananampalataya. Sapagkat ang Panginoon na nangako sa atin na hindi niya tayo iiwanan, hindi niya tayo papabayaan, mga kapatid, mga kaibigan ko. Siya ay the same yesterday, today, and forever. Kaya po, gaano man kalaki ng ating po mga problema, gaano kabigat ng ating mga suliranin ay kayang-kaya ng Panginoon na ito po ay kanyang sagutin. Alisin niya ang mga kabigatan na yan, paltan niya ng kagalakan, ang mga iyak at mga hikbi, sapagkat siya po ay mabuting Diyos. At ang verse natin na pandagdag sa ating devotional po sa araw na ito, ay yung sabi dito sa verse 36 and 37, you need to persevere. So, may mga katangian tayo po, mga kaibigan, na matututuhan sa araw na ito. Yung mag-persevere, yung long-suffering, no? Yung magpapasensya, no? Magtitiis. Alam mo po, ang generation na ito, ito na yung generation na parang tinatawag o sinasabing masyadong demanding o kaya po what they want, they want to get it. At kung ano yung ninanais ay gustong agad-agad, no? Kaya nga marami pong mga instant, no? Marami na pong mga instant na mga pagkain, instant na mga inumin, kahit na po saan ka pumunta dahil yung mga tao minsan kulang na yung pasensya sa pag-aantay. Minsan nga po, merong restaurant kaming napasukan at galit na galit yung babae na nag-order kasi napakatagal daw. So, mayroon namang rights ang customer, pero po dapat na ipapakita rin natin yung ating mga pagpapasensya, yung ating pag-persevere, long-suffering, patience. Yan po ay mga virtue at mga fruits o mga bunga ng Holy Spirit sa buhay ng isang tao. Sabi po dito, kailangan mag-persevere tayo. You need to persevere so that when you have done the will of God, you will receive what He has promised. So, hindi masayang, no?
after we have done the will of God, ay matatanggap natin kung ano po yung ipangako niya sa atin. At ang sabi dito sa verse 37, "For in just a little while, He who is coming, who is coming, will come and will not delay." Ang Panginoong Jesus ang tinutukoy dito na nangangako na siya'y babalik muli. Sabi dito, He who is coming will come and will not delay. Sabi po sa Matthew 11:3 at sa Revelations 22:20, the Lord said na siya'y babalik muli, and behold, hindi niya yun makakalimutan, gagawin niya ang kanyang naipangako. At dahil po sa mga tindi ng mga kaganapan sa mundong ito, masasabi natin, "Come, Lord Jesus, come." Even so, Lord Jesus, dumating ka na nga po. So ito po yung ating mga ilan sa mga makikita po natin na kailangan natin gawin habang tayo ay naghihintay sa Panginoon, that we have to hold unswervingly to the hope. Panghawakan po natin, kapit po tayo sa pag-asang ito na meron tayo kay Kristo sa pananampalataya sa Kanya, at ang pagiging perseverant, o kaya po, yung pag-persevere po natin para po makamtan at magawa natin ang mga sa pag-aantay natin sa pagbabalik muli ng Panginoon, hindi tayo ma-disqualify, at tayo po ay we keep on the firing line, no? Katulad ng 10 birhen, alam niyo po yung story na yung 5 nakapaghanda, yung 5 hindi nakapaghanda ng oil, kaya nung dumating yung bridegroom, hindi sila nakasama doon sa mga sumalubong kasi umalis sila, bumili sila. So it's a story of isang napakalaki pong panghihinayang pag tayo ay maiwanan sa rapture, o pag tayo po ay hindi na-qualify dahil binitiwan natin yung pananampalataya, o kaya po we do not persevere dito sa ating pong panghawak o sa ating pong pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. So, ayaw po nating mangyari yan. Kaya po, sa oras na ito, tayo po ay mananalangin bilang pong mga mananampalataya. Ang bawat isa sa atin, hindi lang po tayo, kundi lahat ng ating mga mahal sa buhay ay makapaghanda. Lahat po ng ating mga mahal sa buhay ay makakilala sa Panginoon at patuloy na ibigay nila ang kanila ring mga pagtitiwala, at ang buhay nila ay ipagkaloob nila sa Panginoon, at ang kanilang mga pangalan ay maisulat sa libro ng buhay. Ang ating mga pangalan ay maisulat sa registry diyan sa langit, no? The names be written in the book of life. So, yan po yung ating mga verses. Ngayon, samahan niyo po ako sa pananalangin. So let us persevere po sa pananampalatayang ito na ating we profess. At sabi po nga po dito sa verse 37 sa Tagalog, sapagkat kaunting panahon na lamang, hindi na magtatagal, at ang darating ay darating na. Amen. So, ang matuwid kong lingkod ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. So it means po, we live by faith, no? Okay, so pero sa English, it's very clear. It says here, we need to persevere so that when you have done the will of God, you will receive what He has promised. Sapagkat ang nangakong babalik muli, hindi po matatagalan, siya ay darating. In just a little while, the one who promised is coming. So, tayo pong lahat manalangin. Samahan niyo po ako. Aming Panginoon, kami po ay lumalapit sa iyo sa oras na ito. Narito po ang aming mga buhay, iniaalay namin sa iyo, Panginoon. Ano man pong nakikita mong mga kahinaan, ano man pong nakikita mong form ng pagsalansang sa iyo, Panginoon, hinihiling po namin ang iyong paglilinis sa bawat isa. Panginoon, salamat po sa sakripisyo mong ginawa sa krus ng Kalbaryo, at salamat sa kapatawaran, Panginoon, na iyong ibinigay sa amin sa pamamagitan po ng iyong banal na dugo. Panginoon, pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin, Panginoon.
Maraming salamat po, Diyos, for the blessed hope that we have in you. That anyone who calls upon the name of the Lord will be saved. That anyone, O God, na tatawag sa iyo ay maliligtas. Panginoon, sa oras na ito, pinapanalangin ko, Panginoon, ang aming pong mga mahal sa buhay, Lord, na sila, Panginoon, ay patuloy mong pong pagpalain, gabayan, Panginoon, ang aming mga mahal sa buhay, O Diyos, ay patuloy mong bigyan ng kalakasan, patuloy, Panginoon, na maging sila ay magpatuloy sa takbuhin ng pananampalataya. Ang bawat isa bigyan mo po ng kalakasan, Panginoon, anuman po ang kanila pong mga struggles sa buhay, aming itinataas ito lahat sa iyo. Panginoon, ipinapanalangin ko po na sino man sa aking mga listeners ngayon, sino man, Panginoon, ang may mga pinagdadaanan, yun man po ay sakit o karamdaman, yan man, Panginoon, ay mga struggles sa buhay, yan man ay mga problema ng pamilya, problema, Panginoon, sa mga anak, o problema, Panginoon, sa mga kapitbahay, problema sa mga relatives, whatever it is, problema sa mga magulang. Panginoon, salamat po dahil walang nalilingid sa iyo. Lahat ng ito ay alam mo. At Panginoon, thank you for your faithfulness. Thank you sa answer mo, Lord, sa aming mga panalangin ngayon. That all be well in the name of Jesus. We cast them all to you, Lord. Lahat ng mga suliranin, lahat ng mga problema. Panginoon, sabi mo po na huwag kaming matatakot at ganoon din, Lord, huwag kaming maging anxious of tomorrow sapagkat hindi ito makakadagdag ng aming mga buhay. Kaya, Lord, we come to you today, we worship you, we praise you, because we know, Lord, na sasagutin mo po at sinasagot mo po ang aming mga panalangin. Lord, anuman pong mga kawalan, anuman pong mga poverty and lack, ay patuloy po namin, Panginoon, sinasaway sa aming pong mga buhay at idinadalangin ko, Panginoon, mangyari po ang iyong mga salita sa iyong mga anak, sa aking mga listeners ngayon. Sabi mo, Panginoon, it is you who gives us the power to get wealth. Ikaw, Panginoon, ang nagbibigay, Panginoon, ng mga ideas. Ikaw ang nagbibigay ng karunungan. Ikaw, Panginoon, ang nagbibigay, O Diyos, ng kakayanan sa bawat isa para, Panginoon, sila'y mapagpala. At yon ang iyong kalooban, Panginoon, ang iyong mga lingkod, ang iyong mga anak, Panginoon, ay mabuhay, Panginoon, sa kasaganaan. Kaya, Panginoon, salamat po dahil sa oras na ito, ayon sa iyong mga pangako sa Psalms 35:27, sabi mo doon, Panginoon, you take pleasure, you take delight in the prosperity of your people. Thank you, Lord, that you are glad when your people, when your nation, when your children, O God, believe and stand on your word. Sabi mo, Panginoon, ikaw ay masaya pag ang iyong mga lingkod ay mayroong kasaganaan. Kaya, Panginoon, kasaganaan sa kanilang mga health, kasaganaan sa good relationships sa pamilya. Patuloy po namin inaangkin, Panginoon, ang magandang pagsasamahan sa pamilya, good relationships sa working place, Panginoon. Lord, na mawala ang mga bangayan, selos, galit, enviousness, Panginoon, any works of the flesh, O God, that doesn't delight, Panginoon, na hindi nakakapagbigay ng kagalakan sa iyo, Panginoon. Panginoon, ay aming nire-review, Panginoon. Bayaan mo, O Lord, na mangyari at maganap ayon sa iyong mga pangako, Panginoon, sa Deuteronomy 18:18, that you give the power to your children, the power to generate wealth. Kaya, Lord, you give continually ideas, you give continually direction and guidance sa bawat isa, sa bawat miyembro ng pamilya, what to do in such a time as this, God. Katulad po ni Joseph the Dreamer, na siya ay nakapag-ipon, Panginoon, sa panahon, O Diyos, ng kasaganaan. Kaya nung dumating yung tagutom, Panginoon, Lord God, nung dumating ang tagutom ay nakahanda sila, O Diyos. Panginoon, natulungan niya hindi lang po ang kanyang family, hindi lang ang pamilya ni Jacob ang naligtas, kundi, Panginoon, naligtas
ang buong Israel at ganun din po ang Ehipto during that time. Kaya Lord, I believe that you are giving wisdom sa mga anak mo, what to do in such a time as this, Panginoon, ang bawat isa ay maka-generate, Panginoon, ng mga resources, maka-generate ng wealth. Sabi mo, Lord, it is you who gives the power to get wealth in Deuteronomy 18:18. Lord, thank you that you takes delight in the prosperity of your people. Healing is a prosperity, Lord. Kaya, Panginoon, even right now, I rebuke the spirit of sickness and disease sa sinumang Panginoon may mga sakit at karamdaman. Hinihiling po namin, O Diyos, ang kagalingan. Hinihiling po namin, O Diyos, na iyo pong hipuin ang sinumang mayroong sakit at karamdaman. Even right now, in the name of Jesus Christ of Nazareth. Lord, thank you po. Walang imposible sa iyo, Panginoon. Lord, thank you, Lord. In the name of Jesus, Lord, give wisdom kung ano po ang mga gamot nilang iinumin. Ano yung mga hindi iinumin. Ano yung mga kakainin na dapat, yung hindi mga kakainin. Lord, salamat because ikaw po ang nagbibigay ng karunungan. Sabi mo, Lord, anyone who lacks wisdom, let him ask upon you because it is you who gives wisdom, O God, without reservation. You give liberally sa bawat isang humihingi. We ask wisdom from you, Lord. We ask wisdom from you. O God, katulad po ni King Solomon, he doesn't ask for money or anything else, but he asked for wisdom. For wisdom, O God, is everything. Panginoon, na first na kailangan namin. Wisdom be my sister and be my brother. Wisdom be our companion wherever we are. So Lord, fill us with your wisdom. Fill us, O God, with understanding sa mga business namin, sa mga entrepreneurs, Lord, what to do, sa mga naghahanap buhay. Panginoon, i-guide mo po ang bawat isa. I-guide mo ang bawat family. Lord God, yung may mga sigalot ang family, may mga problema ang family. Lord, we pray na ito po'y maayos. Lord, ang bawat relasyon sa family. Lord, heal the family, Lord God. Heal relationships, Lord, sapagkat, Panginoon, sa tahanan, totoo pong isang kagalakan na mayroon kaming mga mauuwian na tahanan kung saan kami tatahan, na kung saan, Panginoon, mapapawi ang mga pagluha at hikbi dahil mayroong tahanan, Panginoon, na nagsasabing tahan na anak, tahan na nanay, tatay, tahan na kapatid. Kaya, Panginoon, salamat sa aming mga tahanan. Continually, Lord, bless our family, its household being represented, Lord, sa oras na ito. O Lord, salamat, Panginoon, that me and my house, we shall serve the Lord. Panginoon, ang bawat isa ay angkinin ang kanyang pamilya, that our family is blessed. Father God, every member of the family is blessed in the name of Jesus. Lord, that nothing is impossible with you. To man, it is impossible, but with God, nothing is impossible. Thank you, Lord, for your love. Thank you, Lord, for your grace. Thank you, Lord Jesus. Thank you, God. You are the miraculous Father. You are the miraculous God, and that you will do it for us. Everything that pertains to life, oh God, it is your pleasure to bless your children. It is your pleasure, kagalakan mo, Panginoon, na pagpalain ang iyong mga anak. Pagalingin ang may mga sakit at karamdaman. Palayain, Ama, ang sino mang nakakagapos ng mga bisyo, ang nagagapos, Panginoon, ng mga drugs, nagagapos, Panginoon, ng depression and any mental health issue. In the name of Jesus, be healed. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Lord, thank you, Lord, sa pagpapalaya mo ng bawat isa. Salamat po sa katugunan ng aming mga panalangin ngayon. Salamat sa pagpapala mo sa aming mga pamilya. Salamat, Panginoon, that healing comes, blessings come, restoration come, preservation comes to our family. Walang mga maaaksidente, walang sakit at karamdaman. Blessed going in, blessed going out, blessed in the city, blessed in the field. Thank you, Lord, for answering our prayers. For this we pray in the mighty name of Jesus. Amen. Thank you for joining me in our prayer today. Yes, always remember, God is good all the time. God is good all the time, forever. At si Ate Chuzy Aguilar po ito, inyong nakasama dito